Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 5, Quarter 4, Week 7. Kwentong transactional na teksto, liham pangkaibigan, paghingi ng paumanhin. Ikahon ng pandiwa at salangguhitan ng simuno sa pangungusap. Pinasyalan ng magbabarkada ang Burnham Park. Pinuntahan ng mag-anak ang Luneta. Pinasyalan ni na Jezreel at Catherine ang biyak na bato. Pinuntahan namin ang Manila Zoo. Pinasyalan ng mga bata ang Enchanted Kingdom. Halina't magbasa. Ako na lang sana. Noong unang panahon, sa Baryo Maligalig ay may dumating na isang babaeng dayo. Ikinatakot ng mamamayan ang pagdating doon ng misteryosang babae. Mula kasi nang dumating ito ay sunod-sunod nang nawawala ang mga bata sa kanilang lugar. Ang nasabing babae ay si Melba. Mahaba ang kanyang buhok na halos sumayad na sa lupa. Lagi siyang nakasuot ng itim na damit at mahabang palda na umaabot hanggang sakong. Lagi itong nakayuko kapag nakakasalubong ng sino man sa daan. Isang hapon, habang naghihintay si Aling Nena sa paglabas sa paaralan ng kanyang anak na si Nonoy, ay may narinig siyang komosyon sa hindi kalayuan. "Ang anak ko! Ibalik mo ang anak ko!" Ang palahaw ni Aling Berta. Ikinagulat ni Aling Nena ang narinig niyang palahaw ng kumare niya. Nagmamadaling lumapit si Aling Nena upang malaman kung ano ang nangyari sa anak ng kanyang kumaring Berta. "Anong nangyari, Maring Berta? Anong nangyari sa inaanak kong si Betty?" Agad na tanong ni Aling Nena. "Kitang-kita ko si Melba. Kinalatkad niya at isinakay sa puting sasakyan si Betty ko. Hinabol ko sila pero hindi ko na sila naabutan. Ang anak ko, ang kaawa-awang anak ko. Sana ako na lang ang kinuha nila at hindi ang anak ko," ang humahagulgol na sagot ni Aling Berta. Walang masabi si Aling Nena para maibsan ang sakit na nararamdaman ng kanyang kumare sa mga sandaling iyon. Tanging mahigpit na yakap lamang sa kanyang kumare ang kanyang nagawa. Mula noon ay hindi na nagpakita sa kanilang lugar si Melba. Lumipas ang 2 araw at may balitang natanggap ang mamamayan ng baryo Maligalig na may mga bangkay na natagpuan sa may tabi ng ilog. Nagpunta ang magkumaring Berta at Nena sa sinasabing lugar. "Betty ko, anak ko!" Agad na pumalahaw ng iyak si Aling Berta nang makilala niyang anak niya ang isa sa mga bangkay na naroon. Lubhang kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima. Lahat sila ay wakwak ang tiyan at wala ng mga lamang loob. Halos masiraan ng bait si Aling Berta sa nangyari sa kanyang anak na si Betty. Nakalulunos pakinggan ang mga palahaw ng pagdadalamhati ng magulang na mga batang biktima. Nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa kapulisan at sa media upang mabigyang babala ang lahat sa nangyari sa kanilang lugar. Mula noon ay mas naging maingat na ang magulang sa kanilang mga anak. Maging ang kanilang lokal na pamahalaan ay pinaigting ang seguridad sa bawat mamamayan. Naniniwala silang hindi na mauulit ang ganoong pangyayari basta't sila ay laging handa. Sino ang kinatatakutan ng mamamayan sa kwento? Si Melba ang kinatatakutan ng mamamayan. Ilarawan si Melba. Mahaba ang buhok niya, nakaitim na damit at palda at laging nakayuko.
Anong nangyari kay Betty? Siya ay nawala at kalaunan ay natagpo ang patay sa tabi ng ilog. Anong damdamin ang namayani sa nanay ni Betty? Matinding lungkot at pagdadalamhati. Kung ikaw ang nanay ni Betty, anong gagawin mo? Hihingi ako ng tulong sa pulis at babantayan ko ng mabuti ang aking anak. Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang kasing kahulugan ng mga salita, gamitin sa makabuluhang pangungusap. Manirahan. Tumira. Hidwaan. Hindi pagkakaunawaan. Lumukob. Naramdaman. Samot-sari. Iba-iba. Maliw. Mawala. Para sa ikalawang araw, kwentong transactional na teksto, liham pangkaibigan, paghingi ng paumanhin. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon na naglalaman ng iba't ibang elemento tulad ng teksto, larawan, tunog, video, animasyon. Ang multimodal ay binigyang definisyon na estilo ng paggamit ng dalawa o mahigit pang moda ng komunikasyon. Ang tekstong multimodal ay maaaring papel gaya ng mga aklat, comics, posters. Ang tekstong multimodal ay maaaring digital mula sa slide presentations, e-books, blogs, e-posters, web pages at social media tungo sa animation, pelikula at video games. Ang tekstong multimodal ay maaaring live o actual, isang pagtatanghal, pagpapamalas o pangyayari. Ang tekstong multimodal ay maaaring transmedia, kung saan ang kwento ay isinasalaysay gamit ang multiple delivery channels na maaaring kombinasyon ng iba't ibang paraan sa paggamit ng medium, gaya halimbawa ng aklat, comics, magazine, pelikula, mga serye ng web at video game, kung saan ang lahat ng ito ay bahagi ng kabuuang kwento. Nagagawa ng transmedia na mas linangin ang kwento sa bawat medium na ginagamit, gaya halimbawa ng pagbabalik tanaw, bago ang mismong kwento o prequel, karagdagang mga episodo, o higit pang pagpapaibayo sa mga tauhan at banghay. Ang mabisang komposisyong multimodal ay nangangailangan ng bagong pag-aangat ng disenyo ng mga kasanayan at kaalaman upang magawa ng mga mag-aaral na makabuo ng matalinong pagpapasya sa loob at labas ng iba't ibang paraan ng moda ng pakikipagkomunikasyon upang mabisang makabuo ng tamang pagpapakahulugan. Basahin ang isang halimbawa ng kwentong pinamagatang Pasensya Ka Na ni Andeline R. Tahanlangit pagkatapos ay sagutin ng mga tanong na kaugnay sa kwento. Pasensya Ka Na. Sina Riza May at Johanna ay matalik na magkaibigan. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil akala nina Riza May ay sinisiraan siya ni Johanna sa ibang tao. Nagkataon namang paalis ang mag-anak ni na Johanna papuntang probinsya sa Cebu upang doon na manirahan. Nagkalayo ang dalawa nang hindi naayos ang hidwaan nila. Isang araw, pag-uwi ni Riza May galing sa eskwela ay may iniabot ang kanyang ina. "Nak, may sulat ka galing kay Johanna." Sabi ng ina ni Riza May. Samot-sari ang damdaming lumukop kay Riza May na mga sandaling iyon. Kaba, pananabik at tuwa. Agad niyang binuksan at binasa ang liham. "Minamahal kong Riza May, kumusta ka na? Namimiss na kita. Naaalala ko ang mga kulitan natin at kwentuhang walang maliw. Patawarin mo ako kung sa akala mo ay pinagtraidoran kita.
walang katotohanan ang mga balitang nakarating sa iyo. Hindi ko iyon magagawa sa iyo. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan at kapatid na ang turing ko sa iyo. Patawarin mo ako kung hindi na tayo nakapag-usap bago kami umalis. Hindi ko nalinaw agad sa iyo ang panig ko. Umaasa akong maayos muli ang pagkakaibigan natin. Palagi kang mag-iingat, 10 ng iyong pamilya. Nagmamahal, Johanna. May ngiting sumilay sa mga labi ni Riza May. Pagkatapos basahin ang sulat, sa wakas ay nalinawan na siya sa tunay na nangyari sa kanila ng kanyang kaibigan. Sino ang magkaibigan sa kwento? Sina Riza May at Johanna ang magkaibigan sa kwento. Bakit sumulat si Johanna? Sumulat si Johanna upang humingi ng tawad at ipaliwanag ang totoong nangyari. Mayroon ka rin bang kaibigan na nakatampuhan? Paano nyo inaayos ang hindi nyo pagkakaunawaan? Hatiin ang klase sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay magsasadula ng kasunod na pangyayari ng kwentong binasa. Para sa 2 araw, kaugnay na paksa bilang 2, pokus ng pandiwa, layon. Pokus ng pandiwa, tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. Kosatibong pokus, pokus sa sanhi. Ang pandiwa ay nakapokus sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na bakit. Ginagamitan ito ng mga panlaping i, ika o ikina. Mga halimbawa, ikinatuwa ni Marites ang magandang regalo ng kanyang kapatid. Ikinalungkot ni Rose ang pagpanaw ng kanyang nanay. Tatak Pilipino ni Andeline R. Tahanlangit. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mabuti, mahusay makisama, kaya't kinalulugdan ng marami. Sa tuwing magkakasalubong, may nakahandang ngiti. Kumustahan ay walang puknat, pag-anyaya palagi. Maging sa pagpapatuloy sa ating tahanan, kapag may panauhin o bisitang inaasahan, tiyak na ilalabas nakatagong mga kasangkapan, maging ang mga punda, kumot at sapin sa higaan. Ganyan ang mga Pilipino, hindi makasarili, masayahin pangat, laging may ngiti sa labi. Sa mga biruan, positibong nakikisali, madalas ding magtanong upang hindi magkamali. Ano-anong katangian ang taglay ng mga Pilipino? Mabuti, magiliw, masayahin, mapagpatuloy sa bisita at hindi makasarili. Anong damdamin ang namayani sa inyo matapos mabasa ang tula? Natuwa at nakaramdam ng pagmamalaki bilang Pilipino. Makikita pa rin ba sa kasalukuyan ang nasabing mga katangian? Oo, makikita pa rin ito lalo na sa pakikitungo sa kapwa at pagtanggap sa mga bisita. Taglay mo ba ang mga nabanggit na katangian? Patunayan. Oo, dahil marunong akong makisama, tumulong sa iba at maging magalang sa kapwa. Gaano kahalaga ang mga katangiang nabanggit na taglay ng mga Pilipino? Pangatwiranan. Mahalaga ito dahil nagpapatibay ng pagkakaisa, magandang samahan at positibong ugnayan sa lipunan. Para sa 4 na araw. Bumuo ng liham pangkaibigan na humihingi ng paumanhin. Magtala ng 5 pangungusap na ginagamitan ng pandiwang may pokus na sanhi. Punan ng 8 pandiwang may pokus sa sanhi ang pangungusap. Patlang ni Kuya ang paghihiwalay nila ng kanyang kasintahan. Nalungkot, ikinalungkot, malulungkot. Ang sagot ay B, ikinalungkot. Patlang ni Raylita ang pagkakapasa niya sa pagsusulit. Ikinatuwa, natuwa, matutuwa.
Ang sagot ay A, ikinatuwa. Patlang ni Ana ang pagkakadapa niya. Naiyak, umiyak, ikinaiyak. Ikinaiyak. Patlang ni Carol ang pagkakatanggap niya sa trabaho. Ikinagalak, nagalak, magagalak. Ikinagalak. Patlang ni Tomas ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nalugmok, ikinalugmok, malulugmok. Ikinalugmok.